Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbati natin ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atin naman pong mga kababayan na inaabot ng ating sound sa gabing ito, maganda pa kayo sa gabi. Masya Allah. Alhamdulillah, unang-una nagpasalamat ako sa Allah sa pagkakataong ito na kung saan ay nakapiling ko mga kapatid dito sa Davao, Masya Allah. At yung mga tagapakinig natin niya sa labas, maraming salamat. So, nagpasalamat ako sa Allah. At sa inyo lahat na nandito. Naniniwala ang mga Muslim na hindi magaganap ang isang bagay pag hindi niloob ng Allah. Kaya higit tayo magpasalamat sa Kanya. Bago ang lahat, nais kong magpakilala, isang ugali ng Muslim yan, na magpakilala tayo ng kaunti. Ang inyo pong kapatid ay hindi dating Muslim. Para sa inyong kalaman ay ni sa guni-guni, hindi ko pinangarap mag-Muslim. Isa lang ang natatandaan ko nung maliit ako, isa akong Masbatinyo. Sinilang sa bayan ng San Fernando, Masbate. Bata pa ako, nangarap na ako na maging sundalo. Gusto kong mag-army. Bakit? Dahil way back 70s, halos ang lahat ng sundalo sa amin, ubos, patay, galing Mindanao. Kaya kadalasan noon, ang klase namin pagkahapon, walang klase. Dahil lahat ng klase doon tigil. Ihahatid ang sundalo sa libingan. Totoo naman ako doon sa 21 Gansano. Pak, di ba? Sa murang isipan ko, elementary ako, tinanong ko, sabi ko, sa teacher ko, sabi ko, sino ang pumatay ng mga sundalo natin? Sabi na, mga Muslim sa Mindanao. Sabi ko, bakit naman ganun sila kalupit? Hanggang sa napapanood yung mga pelikula noon, sundalo kalaban mga Muslim sa Mindanao. Sabi ko, anong klaseng mga hayop ba yan? Kaya doon nabuo ang isip ko na ako'y magsundalo paglaki. Dalawa kami ng kuya ko, magkasunod kami. Siya Navy, ako naman Army. Kaya pangarap namin. Kaya pag nagbibili ng damit ang nanay namin, pinapabili namin pag sundalo. Minsan nabibili sa akin nanay ko, US Army. Sa kuya ko naman, US Navy. Pero yan ang aming pangarap. Hindi nangyari sa akin, pero ang kuya ko ay naging Navy. So nandyan yan siya sa HPN, Headquarters Philippine Navy, sa In-6 Division. So ako, yung nabigo, at ngayon ay isang Muslim. Galit na galit sa Muslim, ngayon ay, Masya Allah, isa ng Muslim. Mga kapatid at sa ating mga tagapakinig, sana maging bukas din ang isipan ng ating mga kababayan na sana po saliksikin niyo ang Islam. Dahil sa Islam lamang tayo magkakaroon ng tamang pamumuhay, tamang patnubay ng buhay. Sa ating mga panauhin na nakikinig ngayon, 3 katanungan ang nabuo sa isip ko bago ako nanghina sa dati kong pananampalataya. Dati akong Katolik, na isang hindi lang basta-bastang Katoliko, kundi dibotong Katoliko. Batang simbahan ako. Walang kanta sa simbahan sa Katolik na hindi ko alam. Dahil isa ako sa nag-aayos ng misa pag Miyerkules, yung perpetual health. So batang simbahan ako sa madaling sabi, pag kukumpisal, so alam natin lahat yan. Nung medyo nagkaroon ako ng kalaman sa pananampalatayang Katoliko, doon nabuo ang aking mga katanungan. 3 katanungan na hindi ako napigilan, nasa tari ko mismo itanong. Mga kapatid, unang tanong ko, sabi ko, Father, kung si Jesus ang Diyos, dahil sa Katolik, si Jesus talaga ang Diyos. Sabi ko, Father, kung si Jesus ang Diyos, siya ang lumikha ng langit at lupa. Bakit pag silang sa ni Maria, may langit at may lupa na? Ganun lang kasimple. Pangalawa, sabi ko, kung si Jesus ang Diyos, anong tawag ni Maria kay Jesus? Anak mo o Diyos ko? Nabitiyak ako, ang tawag na anak ko, hindi Diyos ko. Hanggang sa huling katanungan, sabi ko, kung si Jesus ang Diyos, sino kaya makapangyarihan? Si Maria o si Jesus?
Kung sasabihin sa akin si Jesus, hindi kayang tanggapin aking sentido. Dahil kailanman ang anak ay hindi magiging makapangyarihan sa magulang. So itong mga katanungan na ito, na diretso kong tinanong sa pare namin na hindi niya masagot. Bagkus ang tinanong niya, ang sinagot niya sa akin, anak, ang ginagawa mo ay isang paglapastangan sa Panginoon. Kung ano ang inaaral ko dito, paniwalaan mo. So ganun lang kasimple, pero bilang isang naghanap ng katotohanan, hindi ko matanggap yun. Hanggang sa napunta ako sa iba't ibang relihiyon, napunta ako sa isang relihiyon, hindi ko na babanggitin dahil in fairness naman sa kanila, na ang turo ay si Jesus ay tao. Siguro magkakaroon kayo ng ideya. Tao. Akala ko yun ang tamang relihiyon. Nung ako'y nandun sa ganung relihiyon. Tao, dahil talagang tao si Jesus. Dahil ang binabasihan ko nung panahon, nabasa ko ng Biblia, nakalagay sa Biblia, si Maria na birhing babae ay magdadalang tao. So, ganun lang kasimple. Kaya naniwala talaga kung nasa yung tao. Kasi kung ang nakalagay sa Biblia, si Maria na birhing babae ay magdadalang Diyos, sabi ang tao, kay Jesus Diyos. O kung ang nakalagay sa Biblia, si Maria na birhing babae ay magdadalang anak ng Diyos, eh di anak siya ng Diyos. Pero ang maliwanag nakalagay, si Maria na birhing babae ay magdadalang tao. So, tao. So, kaya yung relihiyon na yun, na parte din ng Christianity na nagtutunan sa tao, sabi ko ito na ang tama. Ngunit, sa paglalalim ng pag-aaral, babalik pa rin kay Jesus, hindi pa rin. Hanggang sa napunta naman ako sa isang relihiyon na si Jesus ay anak ng Diyos. So, kompleto na, no? Dati Diyos. Sumunod, tao siya. Sumunod, anak ng Diyos. Alhamdulillah, nagpasalamat ako na may Islam na naglagay, talagang itinuro, at ilalagay lang talaga si Jesus sa talagang dapat niyang kalagyan. Na si Jesus pala, anak ni Maria, sugo ng Diyos. So, alhamdulillah, kaya tayo nandito na sa Islam. Ngayon, bilang katulad yung bago sa Islam, at marami ring bago sa Islam dito, inshallah, nais kong i-share yung sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. At ito ay applicable sa atin bilang mga bagong Muslim. Ang sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dapat ang mga Muslim magsama-sama. Magsama-sama, lalo mga bagong Muslim, dapat huwag tayong aalis sa mga kasamang mga Muslim. Dahil di ba yung nahihiwalay, yun ang madaling siluin ng, di ba yung halimbawa mga kambing, nahiwalay yan ng isa, yun ang madaling siluin ng lupo. Kahit sa manok, yung mahiwalay na sisiw, madaling ulin yun. Ganon din sa atin. Pero may sinabi si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na allowed tayo na mga Muslim pumunta sa gitna ng mga hindi man nampalataya sa tatlong kondisyon. Una, ibig sabihin, Muslim ka. Huwag tayong matakot. Kasi kung sama-sama tayo, paano yung nandun sa kondila ba natin mo? Paano kung nag-iisa ka sa lugar mo? Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, taglayin mo itong tatlo. Una, may kaalaman ka sa Islam. May kaalaman sa Islam. Kaya pwede kang ibalibag. Pwede kang ibato doon sa gitna ng hindi ka Musliman kung taglay mo ang isang kung ikaw ay may kaalaman. Bakit? Mapag-aalaman mo. Masusuri mo ang sarili mo. Kung mali na ba ang ginagawa mo? Kung tama pa ba ang ginagawa mo? Haram na ba ang ginagawa mo? O halal, tama pa ba ang ginagawa mo? So, masusuri mo. Inaaya ka, halika. Punta tayo doon. Okay, mashallah, may nalit. Alam, hindi pa haram sa Islam yan. Okay. Dinala ka sa beer house. Pero doon mo kami dawahan. Hindi pwede. Haram. So, maganda ang may alaman. Kaya huwag matakot na pumunta tayo sa, mahiwalay tayo sa mga brothers na tayo may kaalaman. Pangalawa, na in-advise ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, may kaalaman. Pangalawa, nagpapakilala kang Muslim. Sumalagay ito sa mga bago katulad nyo. Magpakilala. Huwag kayong mahiya. Proud to be a Muslim. Huwag niyo kakahiya na kayo Muslim. Subhanallah. Anong ibig sabihin ng Muslim?
Mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima. Ikakahiya mo? Allahu Akbar mga kapatid. Kung pwede nga lang magpalagay ako sa whole page ng Inquirer, whole body, sabi ko, proud to be a Muslim, kaya lang hindi natin kayang bayaran yung whole body. Napakamahal yan. Yung one-fourth nga lang doon, 70,000 eh. Siyempre yung whole body. Pero, mashallah, yun, kailangan magpakilala tayo. Pumunta tayo sa mga hindi mga manamana. Pakilala, Muslim ako. Kung hindi makita dito, sa kopya, magpakilala tayo. Kasi mga kapatid, pag halimbawa, nag-Muslim ka dito, o nag-Muslim ka sa Saudi Arabia, pag uwi mo bakasyon ka, hindi ka magpakilala sa mga kamag-anak mo, uy, hilihim ko, nandiyan ako Muslim. Katakot-takot na problema yan. Hainan ka ng karning baboy, paano mo tatanggihan yan? Sabi, ay, high blood ako, hindi ba? Hinainan ka ng alak. Ay, naku, mauubusan ka ng dahilan. Kasi mga kapatid, hindi ko nila lahat, maraming mga brothers natin na nag-Muslim sa Saudi Arabia. Nang pagiging Muslim ay ginawang jacket. Ginawang jacket. Nung nasa Saudi Arabia, suot-suot yung jacket. Assalamualaikum, kipalhal, Muslim siya. Nung magbabakasyon na, tinanggal ang jacket, sinatip muna. Diyan ka muna, bakasyon muna ako. Ayun, ang pagiging Muslim niya, ginawang jacket. Habang sa Pilipinas, hindi Muslim. Ginawang jacket, sinabit lang doon eh. Pagtapos ang bakasyon mo, suot naman ng jacket, yun, yung Muslim na naman. Wow! Subhanallah. Mahihiya ka na may pakilala ang Muslim. Sumusunod. So magpakilala ko, huwag tayong mahiya. Muslim ako. Sinabi mo sa mga ibigan, pag alok ng alak, ay Muslim ako. Ganun. Kasi kung inilihim mo, magtatago ka magdasal hanggang kailan? Ay kung may lugar na dumating ang dasal, ang oras at walang dasalan na tago, paano ka magdasal? Pag naglihim ka ng Muslim ka, ililihim pati sa dasal. Naku. So malaking, isa yun sa in-advise niya, magpakilala ka bilang Muslim. Muslim, huwag natin ikahiya. Hindi yung Muslim ka, ang pangalan mo is Nasir, pinalitan mo ng Nistor. Subhanallah. May mga brother daw sa Maynila, ha? Muslim ka, ano pangalan? Armando. Yung pala, Ahmad. Mayroon pang Richard. Richard, yung pala, Rashid. Allahu Akbar. Medyo lapit din, katulog din eh. Rashid, Richard. Nistor, Nasir. Armando, Ahmad. Allahu Akbar. One. So sa mga... Allahu Akbar. Tayo, wag natin ikakaya-kaya. Magpakilala tayo. Ito mga brother, itong balbas, madaling maiupi ng Islam. Ito. Ano yan? Madaling maiupi ng Islam. Ngayon, pagkatapos ng payo na may kaalaman ka sa Islam, magpakilala kang Muslim, pangatlo, magparating ka ng Islam. Yan ang sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na kahit ikaw nag-iisa, itapon ka doon sa gitna ng mga kufar, nataglay mo ang tatlong ito, ikaw ay hindi ikaw ay magtatagumpay. Pero pag hindi mo taglay ang tatlong ito, huwag ka pupunta doon. Dahil bukas, makalawa katulad din na nila. Kapag wala ito, wala kang kalaman sa Islam, hindi ka nagpapakilala, hindi ka nagpapalating Islam, tapos na. Hindi magtatagal. Sa umpisa, magbabawal tayo, bawal na. Sunod, kabilang ka na ron, sa tanggiro. Kapag hindi ito. So, alhamdulillah, bilang katulad yung bagong Muslim, kailangan natin ito. Para may sandata tayo na alam naman natin ang ating lugar, majority is mga non-Muslim. Magiging sandata natin ito. Pagparating ng Islam. Mga kapatid, sa pagpaparating ng Islam, kung malalaman lang natin ang gantipala, mashallah, may isang pangyayari na ito hadith, expert dito si Alim, yung kabuuan ng kwento. Yung mag-isip ka lang gabi, gumugol ka lang panahon sa gabi, hindi ka natulog, nag-iisip ka ng dawa, ay dahil pang tahajjud.
daig pa ang tahajjud. Masya Allah. Di ka natulog sa gabi. Nagpaplano ka na. Masya Allah, ano bang dawa namin dun sa kampo? Sunod pa saan? Ano bang magandang plano mo tungkol sa dawa? Daig ang nagtahajjud. Subhanallah. So, parating tayo ng Islam, mga kapatid. Hindi naman sabihin na saka pa lang ako magpaparating ng Islam kung memorize ko ng Quran. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, baliguan ni walau ayat. Isa lang na aya ang alam mo, kabisado mo, iparating. Tapos tiyak na alam mo yung gano'n ang kahulugan. So, hindi ka lang magpakalalubhasa. At mga kapatid, ituring natin, isa sa magandang katangian ng isang nagpaparating ng Islam, na yung non-Muslim, yung mga paparatingan natin, mahalin mo. Mahal. Kapag mahal mo yung isang taong nais mong parating ng Islam, pagbubutihin mo ang pagpaparating. Mahal mo. Nakaranas na ba tayong magmahal ng babae? Pag mahal mo ang isang babae, papunta ka pa lang, sinuri mo ang suot mo. Di, okay na ba ito? Gwapo na ba ako nito? Mabalik-balik ka sa labi. Nung naayos mo ang suot mo, ano kayang magandang madala sa kanya? Nung may matadala ka na, parapit na sa bahay niya, ano ba ang dapat yung sabihin? Dahil baka ma-turn off siya sa akin. Mag-iingat ka. Pati hakbang mo, pati lakad mo, kilos mo, pinatay mahal mo. Ayaw magsalita nang makasakit sa kanya. Lahat na sabi niya, oo, kahit kapag sa kalooban mo, mahal mo. Kapag ang dinadawahan mo ay mahal mo bilang isang kapatid. At isa lang ang pinagmula natin. We are brothers and sisters in humanity. From Adam and Eve. So kapatid natin sila. Mahal mo, pagbubutihin mo. Ang pagpaparating ng Islam. Kung maaari, sa tulong ng Allah, madala mo sa Islam. Dahil mahal mo siya. Pero kung hindi mo mahal ang pinapaliwanagan mo, bahala ka sa buwan. Muslim ka. Bahala ka sa buwan. Musunog sa impyerno. Walang malasakit. Sa totoo lang. Kailangan na doon ang katangian na mamahalin mo siya. Ang isang salita, mga kapatid, na nagmumula sa puso, diretso yan sa puso. Pero yung salita na nagmumula sa puso, hindi yan papasok sa puso. Kailangan lang yun. Mahalin mo, para pagbutihin natin ang pagsalita. Pag mabuti, masyala, inshallah, nandun ang tulong ng Allah at igabay siya ng Allah sa Islam. Pero kung ulitin natin, walang pagmamahal, paliwanag ka, ganun lang. Kung ano, ayaw mo, sige. Tapos na ako, umalis ka na. Pag medyo, ang propeta Muhammad sa Islam, ang panahon niya kapag nagpaliwanag, kung maaari, talagang mag-Muslim. Yun nga lang, nakatulad natin siya, na wala din kakayahan pag Muslimin ang tao. Wala tayong kakayahan pag Muslimin ang tao. Ang Rasulullah SAW, wala kakayahan. Kasi kung ako may kakayahan ako pag Muslimin ang tao, ay ang uunahin ko ang mga pamilya ko. Ubus na sana. At isusunod ko na ang ating Pangulo. Para lahat ng kabiniti niya kasama na. Kaya lang, wala tayong kakayahan na pag Muslimin sila. Tayo lamang ay gagawing instrumento ng Allah na makarating sa anas lamat. Bahala ng Allah. Magbigay ng guidance at inshallah, matunghayan nila ang matuwidana. So mga kapatid, inshallah matagal pa tayo magkakasama-sama. Ayaw kong pahabain. At sa ibang pagkakataon naman, may mga kapatid pa na pwedeng mag-advise sa ating lahat. So, yun lang ang bilang katulad tong bagong yakap sa Islam. Pilitin natin magkaroon ng kaalaman sa Islam. Magpakilala tayo bilang isang Muslim at magpasin tayo sa Islam. Kasi ano ipaparating mo kung wala kang kaalaman? Ang kaalaman, ilaw sa kadiliman. Ang kaalaman, magandang kasama pag nag-iisa. Magandang kasama pag nag-iisa. Ang kaalaman, sandata laban sa kalaban. Allahu Akbar. Kaalaman. Pagkaalaman, di ba? Pagkaalaman, may pupunta ka sa lugar, may kaalaman ka, hindi ka mangamba. Naliligaw na ako. Wala yan, pag may asang ka,
pas alo, di rin kuntong lahat, alam mo. Ang di malam, talagang nakakalam. So, anong problema ron? So, kaalaman, yung lagi natin naririnig, nasabi ni Ali bin Abi Talib, ang kaalaman, pangalagaan ka. Yung kayamanan, ikaw mag-aalaga. Ang kayamanan, pag ginastos mo, nauubos. Pero ang kaalaman, pag itinuturo mo, gumadami. So maraming salamat mga kapatid sa inyong oras, pakikinig, at dalangin ko sa Allah na kung saan yung kahilaan natin, doon tayo palakasin ng Allah. Dagdagan ang ating kalaman sa Islam para malisan na natin yung pagiging ignorante natin sa dati nating pananampalataya. Ihiling din natin sa Allah na tayong mga Muslim ay ilayo sa mabigat na pagsubok. Ang karamihan ng mga Muslim, katulad ng balik Islam, na sana ang mga pamilya nila ay gabay din sa matuwid na landas. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa ala lamang ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng mga propeta, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin lahat mga brothers, ang pagbati natin ng kapayapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa Allah sa pagkakataong ito na sa Hajj na ito ay nandito pa rin tayo. So ito ang higit natin ipagpasalamat, alhamdulillah sa Allah. At pinapasalamatan ko ang pamunuan ng Al-Bata Islamic Center sa pagsusumikap na tayo ay maorganisa. Pangatlo ay pinapasalamatan ko rin ang mga committee na bumubuo ng ganitong programa at nagsusumikap na may-arrange tayo sa magandang sistema. Ngunit, nais kong higit iparating sa inyo na mas lalo kong pinapasalamatan kayo na nandyan nakikinig. Dahil napakahirap tumindig dito kung mag-isa ka lang at magsasalita ka na walang tagapakinig. Kaya kayo ang higit kong pinapasalamatan. Mga brothers, ang inatang sa akin na paksa ay ang kahalagahan ng paghahanap ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Napakahalaga nito. Dahil malalaman na ngayon ng alam na ngayon ng mga group leader kung ano ang katayuan ng ating mga membro. Nakita natin. Bakit nagkakaroon ng problema, kahirapan sa ating pagsasagawa sa paghanap sa Islam? Unang kadahilanan, ang hadlang ay kulang sa kaalaman ng ating pananampalataya. So upang maging mabisa, maging magaan, madali ang lahat sa pagganap sa pananampalatayang Islam, kailangan natin ang paghanap ng kaalaman. Mga brothers, ang atin bibigyan ng pansin, bakit kailangan mag-aral sa Islam? Sino-sino ang mag-aaral? Ano ang pag-aaralan? Ano ang kapakinabangan ng pag-aaral? Paano isabuhay? Ano ang panganib kapag hindi tayo mag-aral? Ito ang mga bibigyan natin ng punto. Bago ako magsimula, may karamihan tayo. Kaya kung lilikha tayo ng katiting na ingay, maglilikha ng ingay dahil marami tayo. So hinihiling ko sa inyo,
na ipahiram nyo muna sa akin ang inyong mga pandinig. Ako muna ang magsasalita. Ipahiram nyo muna sa akin ang inyong pandinig, ibabalik ko rin yan mamaya. At sana, bago ako magsimula, pakiusap ko sa lahat ng mga group leader, lalong-lalo na mga bus leader, i-check ninyo ang inyong mga group leader. At ang mga group leader, i-check ninyo ang mga grupo nyo na sana intact na nandito. Bakit? Ang lahat ng magsasalita dito, ang kanilang paksa ay pinaghirapan nila. At natitiyak namin na makikinabang tayo dito. Mga kapatid, bakit kailangan mag-aral ng pananampalatayang Islam? Tatandaan natin, sa hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ang pinakamalapit na kahulugan nito, mga kapatid sa Islam, na ang paghahanap ng kaalaman sa Islam ay inobliga sa ating mga Muslim. Pag binanggit sa Islam na Muslim, automatic doon, kababaihan at kalalakihan. Sa hadith na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, obligado ang bawat isa sa atin. Magkakasala ang hindi mag-aral. Tandaan ninyo, magkaiba ang fardu ain at fardu kifaya. Sa fardu kifaya, kapag may iilan ng may alam at ang iba hindi na mag-aral, walang problema. Di na tayo managot, mayroon ng alam. Mayroon ng may alam. Pero fardu ain, obligado, ang hindi mag-aral ay magkakasala. Dahil sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, patanong, sinabi ng Allah sa Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Tinatanong ng Allah, magkaparihas bang may kaalaman at walang kaalaman? Of course, hindi. Mapapansin natin, mga brothers, mag-apply na lang tayo ng trabaho. Bakit kailangan mong interviewin? Sinusukat po ang iyong kaalaman. At sino ba ang natatanggap? Di ba yun may mga maaalam? Ganon kahalaga kung bakit kailangan natin mag-aral. Pangalawang, bigyan natin ng pansin, sino-sino ang mag-aral? Sino-sino? Mga brothers, karamihan sa atin dito lahat ay balik Islam. Hindi tayo dating mga Muslim. Natitiyak ako na ni isa man dito walang pinilit para mag-Muslim. Kusa tayong sumuko. Kusa tayong pumunta ng Islamic Center. Nung pinaliwanagan tayo, kusa tayong sumuko, pumasok sa Islam. Dahil nalaman mo itong kaligtasan. Kaya ikaw, tayo ang unang mag-aaral. Sino ang isusunod natin? May paalaala ang Allah sa banal na Quran. Sabi ng Allah sa banal na Quran, chapter 66 verse 6, Ya ayyuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijara. Nang pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, o kayong mananampalataya. So sino ang inaadresan nito? Tayo lang na mga Muslim. O kayong mananampalataya. Ya ayyuhalladina amanu. Kasi kung sinabi ng Allah, Ya ayyuhan nas, usang katauhan. So lahat, pati hindi Muslim. Pero dito exclusive. Ya ayyuhalladina amanu. O kayong mananampalataya. Tayong tinatawagan ito. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya sa naglalagablab na apoy sa impyerno ng panggatong tao at mga bato. So ibig sabihin, mga brothers, sa talatang ito, kung iniligtas mo ang sarili mo, kaya ka nag-Muslim, may obligasyon ka na iligtas mo ang iyong pamilya. Saan? Sa naglalagablab na apoy ng impyerno.
na ang panggatong ay tao at mga bato. Kaya mga brothers, simula nung matagpuan natin, matuklasan natin ang Islam na matuwid na landas, landas na tinahak ng lahat ng mga propeta, i-grab natin ang lahat ng pagkakataon. Habang nandito tayo sa gitnang silangan, samantalahin natin may mga Islamic center. Nag-aantay ang mga ustads, mga duat sa Islamic center. Sa atin ng mga balik Islam, handa tayong paglingkuran. Mapapansin ninyo sa Riyadh, binigay ang pabor sa mga balik Islam. Naglagay ng Islamic, ng Bitik Bata Training Education Center at inilagay pa sa araw na kung saan walang idadahilan ang mga brother, araw ng Friday, ang klase. Hindi mo pwede sabihin, Brad, may pasok ako sa umaga, may afternoon class. Brad, may pasok ako sa hapon, may morning class. Allahu Akbar. Pagkatapos mong pumasok sa Islam, 3 field trip seminar, karapatan mo sa bata. Pagkatapos, mag-i-enroll ka sa bitik. Pagkatapos, entitled ka sa field trip, umrah. Ngayon, isa ka na sa Hajj. Allahu Akbar. 3 trip. 3 days field trip seminar, trip sa umrah, trip sa Hajj. Binigyan pa kayo ng Bitik Bata Training Education Center. Nasaan? Kaya, mananagot tayo. Hindi natin masisisi ang mga Islamic Center. Hindi lang sa bata, sa iba't iba. Al-Hasa, may Islamic Center. Lahat sa buong kingdom. May mga itinalagang ustads, mga dai na binabayaran para mag-entertain sa mga non-Muslim, lalong-lalo na sa mga Muslim. Kaya mga brothers, habang nandito tayo sa Saudi Arabia, i-grab ninyo ang pagkakataon. Wala kang day-off, pumunta ka sa Islamic Center. Pagtapos ng trabaho mo, mag-uwi ka ng mga libreng babasahin na ipinamimigay. Gumugol tayo ng salapi sa landas ng Allah. Pumunta kayo sa Darussalam. Mabibili nyo ang lahat ng uri ng books. Napakamurang halaga. Mag-aral. Dahil nag-aantay ang ating mga mahal sa buhay. Dahil kung hindi tayo mag-aral mga kapatid, ano ang ating ipapasalubong sa pamilya? Sasabihin ko sa inyo mga brothers, hindi real, hindi dollar ang mainam na pasalubong sa pamilya, kundi ang pananampalatayang Islam na minimiti ng lahat ng kaligtasan sa kabilang buhay. Tandaan ninyo, may limpak-limpak kayong salapi sa kamay, may milyon ka sa bank account, hindi kayo pwedeng bumili sa department store ng isang paraiso. Hindi kayo makakabili saan man lupalop ng lugar ng paraiso. Kaya sa akin, bilang isang dating Christian na nag-Muslim, iparating ninyo ito sa iba. Sa sino mang pinahintulutan ng Allah na makapunta ng gitnang silangan, nagkamal ng limpak-limpak na salapi, nagtumagal ng ilang taon, at pag-uwi hindi niya natagpuan ng Islam, bigo siya sa kanyang pag-Saudi. Mga kapatid, wala nang pinakamabigat na regalo na pinagkaloob sa atin ng Allah. Yung matunghayan natin ang Islam na matuwid na landas. Wala nang tatalo. Kaya pag sumikapan natin ito, magsaliksik tayo para maituro natin sa atin may bahay. Pag sumikapan ninyo na matapos mo, matuto ang misis mo. Bakit? Ang madalas kasama ng iyong anak, ang iyong may bahay. Ano ang ituturo ng iyong misis sa iyong anak kung walang alam? Kaya pilitin natin sa mga hindi pa Muslim ang misis. Darating itong mga araw na darating, mayroon tayong libreng tawag, dawa sa cellphone. Samantalahin nyo na, ischedule ngayon, sino ang tatawagan nyo? Lula mo, misis mo, nanay mo, tatay mo, libre lahat. Mayroon dyan mahigit 7 cellphone na ibibigay sa atin para padawahan ng ating mga mahal sa buhay. I-ready nyo na. I-ready nyo na ang pagdawahan ninyo. At magpili-pili na kayo dyan ng mga dagdadain na, Masya Allah,
tinutulungan ng Allah magdawat para igabay sila. Ihanda nyo na ang papatawagan ninyo. So, unahin ninyo ang misis. Bakit? Ulitin ko, madalas kasama ng ating mga anak, misis. Kaya napapansin ninyo, kapag ang nanay ay bungangira, bungangira din ang mga anak. Kapag ang nanay ay sinungaling, sinungaling din ang mga anak. Dahil ang unang teacher ng bata ay ang kanyang nanay. Secondary lamang yun sa school. So ikaw mag-aral ka, ibigay sa misis, para sa ating mga anak. Mga brother, isang naging dahilan bakit tayo pinadpad sa gitnang silangan. Nagtitiis tayo ng hirap ng trabaho, init-lamig sa klima, at ang higit na pinagtitiisan natin, ang lungkot na malayo tayo sa mga mahal sa buhay. Bakit natin ipisinugal ang buhay natin sa ganitong kalagayan? Sa layunin na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Para saan? Hihinanda natin. Para lamang sa dunya. Gumugugol tayo ng libong salapi. Maihatid lang natin ang ating anak sa mga private school. Makatapos ng isang degree para hindi na nadanasin ang dinadanas nating hirap. Libo-libo, sweldo natin padala lang, nagbabalik ka pa, may advance ka pa para sa pag-aaral ng mga anak mo. Ang tanong, bumili ka ba ng halagang 50 riyal para sa basahin sa Islam? Na nandun sana nakalagay sa taas ng television, nasa loob ng bahay, na mabubuklat ng anak natin? Nakakalungkot. Maraming Muslim, araw-araw may supply ng diaryo. Walang paltos. Magagalit pa sa supplier kapag walang diaryo sa bahay. Ang tanong, may Sahih al-Bukhari ka ba sa bahay? May Sahih Muslim ka ba sa bahay? May Quran ka ba sa bahay? Nakakalungkot. Tanungin mo kung sino ang pinaka-paborito mong basketballista. Ang galing. Sino ang number 23 na basketballista sa Amerika? Alam ka agad. Ano ang number ni Jim Shop? Alam ka agad. Si Jaworski alam. Itanong mo, sino si Abu Hurairah? Maranaw ba yung brother? Subhanallah. Alam na alam ang paborito niyang artista. At alam na alam niya ang paboritong kulay ng damit. Pero itanong mo ang 4 na kalipa, hindi alam. Subhanallah. Pakwentuhin mo sa lahat ng laban ni Pacquiao. Lahat ng laban, alam. Parecite mong Al-Fatiha, nagkabuhol-buhol. Matatawa dyan ng mga leader kasi nag-check sila kanina. Mga brother, ngayon, pinagaan palalo ng Allah. Hindi ka na bibili ng mga libro. Nasandamakmak na libro. Halos lahat mayroong laptop, may internet, nakakapag-Facebook pa. Pagbukas nyo lang, lahat na napakaraming website tungkol sa Islam, napakarami. Nabubuksan ba natin ang mga Islamic website na yan? Sana, kahit itong isang website na lamang ang buksan nyo, www.islamcocg.com. Diyan pa lang, mabubusog na kayo. Kumplito. Makakapakinig kayo ng mga audio lecture, makakapanood kayo ng mga video lecture, at makakabasa kayo ng iba't ibang mga basahin. Nandun na. Allahu Akbar. www.islamcocg.com. Tumingin lang kayo sa paligid, makikita nyo yan. Dahil yan ang website ng Al-Bata Islamic Center. So yan mga brothers. Sino ang dapat mag-aral? Ano ang ating pag-aaralan? O, bakit naglikha yata ng ingay? Pagsabi ko lang ng website. Sinasabi ko na kaunti lang kaluskos nyo lilikhan ng ingay sa dami nyo At parang nakalimot kayo na ipinaharam nyo sa akin ang inyong mga pandinig. Di ko pa isinasauli. Ano ang ating pag-aaralan mga kapatid? Mayroon tayong dalawang pag-aaralan. Ilmu dunyawiyya
ilmu akhirah. Kaalaman sa mundong ibabaw at saka kaalaman sa kabilang buhay. Ano yung kaalaman dito sa mundong ibabaw? Itong ilmu o dunyawiya, ito yung mga iba't ibang uri ng profession. Maging isa kang bantog na guro, isa kang magiting na abogado, so lahat-lahat yan. Sa atin mga Muslim, fardo kifaya ang pag-aaral nito. Kapag may alam tayo may iilan ng Muslim na engineer, hindi na mananagot ang iba. Na ako hindi ako engineer, baka managot ako pag hindi ako engineer. No. Pag may iilan na tayong engineer, wala nang problema. May ilang abogado, nurse, doktor, wala na. Hindi obligado na lahat tayo maging doktor. Sapat na. Pero hindi ko sinasabi na huwag nyo para mga anak nyo ng mga profesyon. No. Kailangan din natin. Bakit? Dito natin yan sa dunya. Para magkaroon ka ng magandang hanap buhay, mayroon kang profesyon. Tsaka dapat din sa Islam angat ang mga Muslim. Dapat tayo nga ang bumabandera dyan. Dapat may tala na sa buong mundo ang mga mahusay na engineer ay mga Muslim. Lahat sa lahat ng field na ganyan dapat tayo. Bakit? Kumpleto ang Islam. Kumpleto tapos tayo hindi kumpleto. So ngayon mga brothers, i-encourage ninyo inyong mga anak na makatapos ng mga profesyon. Ngunit, huwag sanang mangyari na mas nangingibabaw sa ating sarili at ating mga pamilya ang kaalaman sa mundo ng kabilang buhay na nakakaligtaan natin. Dapat yung maaari, sabay, or mas mainam, angat, yung higit na pag-aralan natin ang tungkol sa ating din, sa ating pananampalataya. Yung kaalaman sa kabilang buhay. Dahil mga brothers, tanda natin, sa araw ng paghuhukom, hindi ka tatanungin, hindi tatanungin ang anak mo na, Oy, Pulan, ano natapos mo? Sabihin mo sa Allah, Ya Allah, isa po akong engineer. Hindi ka sasabihan ng Allah na, dito ka sa tabi ko, baka magpatayo ako ng masjid bukas. Ikaw, ano naman natapos mo? Pulan, sabihin mo sa Allah, Ya Allah, isa po akong doktor. Hindi ka sasabihan ng Allah na, dito ka sa tabi ko, baka lagnatin ako bukas. Ikaw, ano natapos mo? Ya Allah, abogado po ako. Hindi ka sasabihan ng Allah na dito ka sa tabi ko, baka magkaroon ako ng kaso next month. Tandaan natin, hindi. Magkamal ka man ng iba't ibang degree. Hindi ka dyan tatanungin ng Allah sa araw ng paghukom. Tatanungin ka lamang ng Allah kung paano ka namuhay sa mundong ibabaw ayon sa gusto niya, hindi sa gusto natin. So ito ang ating pag-aaralan. Ngunit i-priority natin ang tungkol sa ating pananampalataya. Pagdating sa ating pananampalataya, ano ang source? Saan tayo kumukuha ng mga basihan na pag-aaralan? Mga brothers, dalawa lang ang pagkukunan natin. Dalawa. Ang aklat ng Allah, ang banal na Quran, at ang mga sinabi, ginawa, inapruban ng Propeta Muhammad SAW. Dahil galing din yan lahat sa Quran. Si Aisha radiyallahu anha, nung tinanong siya, Ya Aisha, ano masasabi mo tungkol sa Propeta Muhammad SAW? Ano sabi ni Aisha? He is the living Quran. Siyang buhay na Quran. At mga brothers, sa panahon natin ngayon, walang ibang makatotohanang aklat maliban sa aklat na Quran. Maraming klaseng aklat. Pero dahil sa gawa yan ng tao, tulad ng aklat sa mathematics, aklat sa science, gawa yan ng tao, may mga problema dyan. Ngunit ang banal na Quran, na mula mismo sa Allah, yan ang ating maasahan. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Ito ang aklat, ang Quran, na walang pag-aalinlangan, walang pagdududa para doon sa mga taong muttaqun, mga matutuwid, mga may takot sa Allah. Walang pag-aalinlangan,
Walang pagdududa. Masya Allah. Paano natin masusure na ang banal na Quran ay walang pagdududa? Sinabi na nga sa banal na Quran. Sa pinakamalapit na Quran sa ating wika, siya mismo ang magpuprotekta ng banal na Quran. Siya mismo nangako siya na siya mismo ang magpuprotekta ng banal na Quran. Kaya walang pwedeng dumagdag, bumawas, sumira ng banal na Quran. Masya Allah. Kaya dyan tayo kukuha ng kalaman, mga brothers. Banal na Quran. Pag sumikapan natin mabasa ang banal na Quran, basahin, sauluhin, unawain. Masya Allah. Kapag nakuha natin ito, banal na Quran, at ang mga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, maniwala kayo, brother. Kahit tayo ay hindi nakatapos ng mataas na pinag-aralan, kapag naging maalam ka sa Quran at sa hadith ng Rasulullah, ikaw ay magiging maunlad na tao. Imagine na lang, anong buhay nating halimbawa? Ang Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, isang no read, no write. Alam natin, hindi siya marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Ngunit nung ibigay sa kanya ang banal na Quran, na sa ulo niya ito, lahat. Tingnan niyo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat. Pwede siya maging judge. Pwede siya maging doktor. Pwede siya maging engineer. Isang mahusay na leader. Lahat nasa kanya nung dumating ang Quran sa kanya. Hindi nakapag-aral. So paano pa kaya tayo nakatapos ng elementary, nakatapos ng high school, ang iba mga degree holder, dadagdagan mo ng Quran? Allahu Akbar. Isang no read, no write. Nung dumating sa kanyang Quran, lahat kayang tindigan ng Propeta Muhammad, sumakanya ng mga kabataan. Nakarating na ba sa inyong kaalaman? Si Michael Itzhart, isang Kristiyano, isang philosopher, isang astronomo, sumulat siya ng isang aklat na pinamagatan, the 100 most influential person in history. Kumalap siya ng 100 na mga ma-influensyang tao sa buong mundo. Kumuha siya, number 1 na inilagay niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The most influential person in history. Ang dating no read, no write, nasa number 1. Christian ang nagtala. Michael Itzhart, philosopher, astronomo. Subhanallah, siya number 1. Pangalawa, Isaac Newton. Pangatlo lamang si Jesus Christ. Sa hanay ng 100. Subhanallah. Sa pangatlo, maraming sumamba. Sa una, sinusunod natin, hindi natin sinasamba. So isang patunayan, mga brothers, ini-encourage ko kayo. Pag-aralan nyo ang Islam. Di nyo ba napansin, mga brothers? I-memorize mo ang Quran, pinag-aralan mo ang Quran. Masya Allah, ang brother, akala mo kung anong degree ang inabot. Gagawin kang matalino. Subukan mong i-memorize ang Bible. Di mo pala tapos, baliw ka na. 101% yan. May mga proof tayo. Naglalakad, baliw. Ayun, kakandidato ako sa Pilipinas. Tutubusin ko ang lahat ng utang. Ayun, nabaliw sa Biblia. Pero Quran ang memorize natin. Isa kang aangat. Dahil sinabi mismo ng Allah sa Quran, iaangat ko ang mga taong may mga kaalaman sa Islam. Subhanallah. Taglay mo ang kaalaman sa Quran at hadith. Kita mo pag tinanong, napakasimple sagutin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na ang ating pinagkukunang kaalaman ay kumpleto ang banal na Quran. Nabasa ko sa internet, may isang doktor na Pakistani, nagtatrabaho sa Amerika. Yung kabadi-badi niyang doktor na Amerikano, pinapaliwanagan niya sa Islam. At lagi niya nang sinasabi,
magtanong ka sa akin, sasagutin ng Quran. Lahat ng tanong mo, sasagutin ng Quran. So, nagtatanong, hanggang maubos ang tanong. Lagi sinasabi, may tanong ka pa, lahat sasagutin ng Quran. Isang bisis, sa kanilang hospital, may sabay na babaeng nanganak. Parehas dinala sa incubator ang dalawang anak. Nakalimutan ng staff na nag-assist sa dalawang nanganak, hindi nalagyan ng tag. Ay ang anak babae o lalaki. Nalito ngayon, di alam ng hospital kung sino ang may anak na lalaki o babae. So malaking problema yan. Kayang idemanda ang hospital niyan. Kayang mawalan sila ng lisensya. At magbibigay ng bayad. Damages. So malaking problema. Ikaw na nanay, papayag ka, papalakihin mo ang anak mo na may duda ka kung anak mo hindi. Naalala ngayon itong Christian na doktor. Binalikan niya yung Egyptian na brother natin. Di ba sinabi mo na lahat ng katanungan kayang sagutin ng Quran ninyo? Sagutin mo ngayon, sino ang may anak dyan na lalaki? Sasabay ng anak na yan. Para matapos ang problema ng hospital natin. Anong ginawa ng brother natin? Sabi ng Allah sa Quran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ang di mo alam, itanong sa nakakalam. So tumawag sa isang maalam na Muslim. Tinawagan. Isang sheikh. Ya sheikh, assalamualaikum. May problema kami dito. Ako si ganito. May sabay na ganito ang pangyayari. Di namin alam kung sino ang nanganak. Alam niyo mga brothers, ang ginawa ng isang sheikh? Sabi na buksan mo sa banal na Quran. Ang tungkol sa pag-iiwan ng mana. Mga brothers, sa pag-iwan ng mana natin, mga Muslim tayo, kaya pag-aralan natin yan, pagbigay natin sa anak natin babae, isa, sa lalaki ay dalawa. Doble sa lalaki. So nandun nakalagay sa Quran yan na pag nagbigay ng mana sa babae, isa sa lalaki, doble. Ipinasuri ang gatas ng dalawang nanganak, natuklasan, doble ang gatas ng isa. Kung ang isa isang galon, ang isa 2 galon, ito ang nanay ng lalaki. Pati pala ang Allah magbigay ng budget, hindi lang sa mana, doble pa rin pala sa lalaki. Nung time na yan, ayon sa internet na basa ko, nanumpa yung isang doktor na Christian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingnan natin yan. Kaya mga brothers, nakakalungkot, minsan may brother pinupunta ko sa bahay, sang katutak sa kanyang harap ng tabi ng higaan. Nandun ang mga basahin ng mga pocketbook. Subhanallah. Mayroon diaryo. Ang masama doon kung mayroon pantiktik. Quran, nasaan ang Quran? Paano natin ito matatanong? Kanina lang sinampulan ko lang ang mga grupo ko. Kanina. Sabi ko sa kanila, bakit baliktad ang nakasulat sa ambulansya? Walang nakasagot ng... May sagot. Pero walang tumama. Sino makakasagot ng maganda? Bag sa grupo ko. Ikaw. Sabihin mo. Gamit po yung side mirror, yung driver, pag tinignan sa likod, ambulance. So, ibig sabihin, ang babasa lang ng ambulansya may salamin. Yung walang salamin, hindi pwede magbasa kasi baliktad. Sino may sagot? Yan ang halos sagot. Brad, kaya baliktad siya sa salamin. Paano pala yun sa tabi na nakadaan na doon ka nagbabantay ng sakyan? Pagdaan, hindi ko basahin kayo wala akong salamin. Kailangan kukuha ka ng salamin para ganon. Anong sagot? Dahil sa ang sinasakay ay may sakit. So hindi pwede magbasa ang walang sakit. Yung mga nakasakay sa jeep, nakaupo ka, wala kang sakit, huwag mong basahin, nabaliktad. Sige nga. Yun muna nakatalikod. Sa likod. Driver na naulan ang sasakyan para mabasa niya ang ulan. So hindi pwedeng babasa sa likuran ng driver. Ikaw. Ano? Dahil sa ang kalagaw, nag-umpisa sa kanan puntang kaliwa. So sa kaliwa, hindi pwede magbasa. Grupo ko yon, tuwatas ng kamay. Lulukuhin pa ako. Ang sabi niya, ako daw nakakaalam. Ay, siyempre, natural. Sinabi ko nga kayo na eh.
Brother, ang kasagutan bakit baliktad ang pagkasulat sa ambulansya? Para makatawag pansin. Tingin mo, hindi mo sinasadya. Ilalis mo na, babalikan mo, bakit ganun pagkasulat? Walang iniba yan. Tingin ka, nakita mo doon, luhaan dibdib. Nakatawag pansin. Brother, tinanong ko pa sa kanila, bakit ang logo ng katarungan ay nakapiring? Sino makakasagot ang maganda? Bakit? Parang walang kikilingan. Lalong magkakabaluk-baluktot ka dahil hindi mo nakikita. Subukan mo magsukat ng bahay na takip ang mata mo. Baluktot yan. Ikaw? Para hindi niya makita ang dalawang estado ng tao. Kung sino ang nasasakdal at sumasakdal. Kahit takpan mo ito, pagbasa ang nasasakdal ay si Juan, na taga ganito, ganitong gulang. Tiyo ko to ah. Ikaw? Ha? Sandali, ano? Para pantay-pantay ang tingin, nakabulag na yan! Pantay-pantingin! Sandali! Tama na! So ngayon sinabi ko, nagtuturo tayo ng Quran. Bakit nyo siningit ito? Subhanallah, pag-uwi nyo sa Pilipinas, katakot-takot na sa lubong na tanong ng pamilya natin, bakit yan nag-Muslim? Bakit? Ano bang kaligtasan sa inyo? Ano ba yung banal na Quran? Sino ba si Muhammad? May araw ba kayo ng paghuhukom? Bakit may Abu Sayyaf? Tapos hindi, nagsasabi ka, alam ko ang landas patungong paraiso. Simpleng-simpleng tanong, huwag kayong tumulad sa isang pari. Nung unang panahon, pag naasan isang pari sa isang lugar, wala pa dating text. Pagdating sa isang lugar, susulat niyan, di ba? Nay, dumating ako sa ganitong bayan, malungkot dito. Okay naman, safe naman ang travel ko. Ay, nung pagdating ng pari sa lugar niya, hindi niya alam ang post office. Nakasibilyan siya, may mga bata siyang tanong, boy, saan dito ang post office? Doon. Eh, hindi siya pinapansin. Mga bata, ako yung bagong pari dito. Doon po, kanan, kaliwa, sa kanto. Sabi ng pari, mga bata, pagpunta kayo sa lingguha, sa simbahan, dahil ituturo ko sa inyo ang daan patungong paraiso. Sabi ng isang bata, si father naman, post office nga lang, di mo alam, paraiso pa kaya? Kaya dapat yung mga baliktad-baliktad sa ambulansya na yan, alam na natin yan. Nagtuturo ka na papuntang paraiso, ambulansya lang, di mo alam. Pati sa current event dapat may alam tayo, mga kapatid. Okay? Kaya nga ilmu dunyawiya at saka akira ang ating kukunin na pag-aaralan. Hindi lamang yung tinama mga brother natin. Bigyan ko lang ng halimbawa. From Mindanao, ang mga anak hindi pinaaral ng English. Anak, wag kang mag-aral dun sa mga English na yan, Tagalog na yan. Matututo ka doon. Dito ka lang sa madrasa. Mag-memorize ang Quran, hadith. Masya Allah, mga bata, memorize ang Quran, hadith. Pero nakita mo mga ugali, nagmumura. Kasi walang good moral. Nag-apply si Ustads ngayon. Masya Allah, back to back, hadith at Quran. Ay ang kinukuha ngayon sa mga eskwelahan. Kailangan marunong ka sa English at saka sa Arabic, sa Islamic Studies at saka sa English. Wala. Kaya mga Ustads, wala pa rin trabaho. So kailangan natin yan. Ito ang ating pinag-aralan. Ilmu dunyawiya, ilmu akira. Ngunit, wag nating papabayaan na mahusay ka sa kalaman pang mundo ng kabilang buhay, hindi natin napag-aralan. Kaya tutungo tayo. Ano ang kapakinabangan ng ating mga pag-aaralan? Natural, kailangan malaman natin ito. Ano ang silbi? Tulad ng pagdarasal ng 5 piso sa maghapon. Kung di natin alam ang reward niyan, sino kang gigising na madaling araw, kasarap-sarap matulog. Pero kung nakarating sa atin ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung alam niyo lang ang nalalaman ko, kung gaano kahalaga ang pagdarasal sa masjid sa Fajr prayer, kahit pagapang pupunta ka.
So, anong ibig sabihin nun? Na napakahalaking pakinabang natin ang dasal sa masjid sa oras ng Fajar. Kahit pagapang, pupunta ka. Ngunit yung hindi nakarating sa iyong kalaman yan, maraming mga brother, ilang kilo ang binubuhat sa barbell. Umaga lang, hindi maitulak ang nakadagan na kumot. Hindi maitulak ang nakadagan na unan. Subhanallah. Kaya ngayon, pag nagbarbell kayo, una na ilagay nyo at saka kumot. Mga brother, ano ang pakinabang? Masya Allah. So sinabi na natin kanina, sabi dito ng Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Pinakamalapit na kahulugan, iaangat ng Allah ang mga taong pinagkaluban ng kalaman. Angat tayo, brother. Subhanallah. Kaya makita nyo minsan, pag-usapan natin ng Islam, Masya Allah, makikita, mainggit siya sa iba. Ang gaganda ng mga sinishare. Ikaw, tagapakinig ka lang. Wala kang maiambag man lang. Ngayon, ito ang maraming kapakinabangan. Sana nagtitake note ang iba. Ang kalaman mga brother, kapag may kaalaman ka, madidistinguish mo ang mali at tama. Pag may kaalaman ka, binigyan ka ng pumunta ka sa mga kamag-anak mo hindi Muslim, hinainan ka ngayon. Ang ulam, tukwat baboy. Kakainin natin, hindi? Kakainin natin, hindi? Hindi. May nagsabi, tukwa lang. Subhanallah. Baka sasabi din ng isa, bro, sabaw lang. Mga brother, kung wala kang alam, paspas na roon. May tukwat naman eh. May tukwa naman eh. Oh. So ganyan mga brother, kung may kaalaman ka, malalaman mo ang tama at mali. Malalaman mo ang halal, ang pinapahintulutan, at saka haram. Pangalawa, ang kaalaman ay ilaw ng mata sa kadiliman. Mga brother, alam nyo ba, ang kaibahan natin mga Muslim sa ibang religion, dito sa Islam, papagalitan ka, sisirmunan ka pag hindi ka mag-aral. Parurusahan ka ng ala pag hindi ka mag-aral. Sa ibang religion, ini-encourage ka na huwag kang mag-aral. Kailangan bulag kang sumusunod. Sa atin, kailangan mulat kang sumusunod. Sa hindi mga Muslim, kailangan bulag kang sumusunod. Ano mga patunay? Di nyo ba napansin? Nanay natin, hindi natin papayagan na tawaging, halimbawa nanay ko, pangalan Nili. Pag tinawag ang, gagraduate ako ng high school, ako ang valedictorian, tinawag ng IMSEC, tatawagin natin ang nagkamit ng pinakamataas na karangalan. At tatawagan natin ang kanyang butihing ina na si Ginoong Nili Caparinho. Papayag ako, Ginoong Nili. Hindi ka papayag, pero hinayaan nila, Ginoong Maria. So bulag, kailangan bulag sila dyan. May narinig na ba kayo Kristiyano nagprotesta ng ganyan? Wala. Bakit? Bulag. Si Santa Claus, babae, lalaki? Lalaki. Dapat nandun niya sa Santo Papa, Santo Niño, Santo Cristo, Santo Claus. Pero bakit Santa Maria, Santa Elena, Santa Marina, Santa Claus? Bulag. Kailangan mangmang sila dyan. O tingnan nyo sa kanilang relihiyon, kaunting pangaral, magbigay kayo ng salapi para sa Diyos. Bunot ng 20 pesos. O para sa Diyos. Sino makapangyarihan? Yung taon Diyos. Yung tao, nilimusan ang Diyos niya. Kasi yung Diyos nila mamamalingki. Kayo!
Sa inyong trabaho, may lumapit na imam, sabi sa'yo, ay bago kang Muslim, ay magbigay ka ng 20, kailangan ng Allah. Sasabihin ng isang Muslim, hindi kailangan ng Allah, mayaman ng Allah, hangin libre. Masya Allah, dilat, hindi bulag. Ganon. Tinan mo isang grupo kanina. Pagdating daw niya galing sa bahay, trabaho sa opisina, Assalamualaikum sa mga ka-opisina niya. May mga Pakistani. Lumabas siya, pumunta ng CR, pagbalik, Assalamualaikum, pinagalitan siya. Ilang bisis ka ba mag-Assalamualaikum? Isang bisis lang. Takot na si brother. Pero kung marunong ka, anong sabi ng Propeta Muhammad SAW? Isang puno lang ang paghiwalayan nyo ng brother. Dito sa, halimbawa, puno ito. Dito kayo, Assalamualaikum. Pag nag-ikot kayo, nagsalubong, Assalamualaikum uli. Tapos yung pumunta ka ng siya, tapos magalit sa salamin mo, mga mangmang din sa relihiyon. Subhanallah, kung marunong ka, pinagalitan ka, didiplomasyan mo siya, antayin mo na walang kasama, lapitan mo. Basahan mo ng hadith. Ibasa mo yung hadith na yun. Isang puno lang ang paghiwalayan nyo, salam muli. Ang ibang mga brother, ayaw magsalam. Kundi mo Assalamualaikum, saka pa naman walaikum salam. Dumarating. Bakit hindi nagawa? Kulang sa kaalaman. O ikikwento ko rin sa inyo ang pangyayari kay Umar, Ibn Khattab at kay Ali bin Abi Talib. 3 beses nakita ni Umar, parating si Ali, may ginagawa siya. Tinatagyan ni Umar, malapit na sa likod niya, magsasalam. Hindi nagsasalam. Kasi ang magsasalam yung parating, mga kapatid. Paglingon ni Umar, nakatayo sa likod niya. Assalamualaikum. Sabi ni Ali, walaikum salam. Pero kukuha na si Umar, pipigil. Dapat siya magsalam. 3 pagkakataon, ganon. Sinumbong niya sa Rasul. Ya Rasul, si Ali 3 beses ginawa sa akin. Siya ang dumarating sa bahay, sa akin, hindi nagsasalam. Pinatawag ngayon ng Rasul si Ali bin Abi Talib. Ya Ali, totoo ba ang sumbong ni Umar? Ikaw daw ang dumarating sa kanya, hindi ka nag-unang salam. Dapat ikaw magsalam. Ginawa ko ba ito? Opo. Bakit? Hindi ka sasalam. Anong sagot ni Ali? Ya Rasul, sa'yo ko rin narinig na ang unang magbati ng salam, lalaanan ng alas ng isang lugar sa paraiso. Kaya hindi ko siya inuunahan para makuha niya yung lugar na yon. Nangiti si Umar. Yan ang nagagawa ng kalaman, mga kapatid. Sinumbong na siya, yon. Nalaman ni Umar ang kahalagahan. Pag wala kang kalaman, wala. Subhanallah. Kaya may brother na magkagalit. Hindi naman pala magkakagalit kung alam lang. Lagi natin sinasabi, Islam is the solution of world problem. Eh bakit ang dami natin problema? Sabi nung brother, ibigay niyo sa amin ang Pilipinas. Titino yan. Sagot naman ng iba, Mindanao, binigay sa inyo, lalong magulo eh. Wala na, nakibuha brother, walang alam. Pero kung mayroon nung ka, hindi. Mindanao, oo, ibinigay. Kanino? Ibinigay nyo sa Muslim na walang Islam. Ibigay nyo sa Muslim na may Islam. Tapos ang laban. Ganun lang. Sabi ninyo mga Muslim Islam kapayapaan. Bakit ang mga Muslim magugulo? Yan ang madalas itanong sa akin. Sabi ninyo, Sir, Islam kapayapaan. Sabi ko, opo. Sa mga symposium sa Pilipinas. Eh bakit ang mga Muslim magugulo? Sabi ko, saan ang gulo? Sa Mindanao. Sabi ko, sino ang kalaban ng mga Muslim doon? Sundalo. Oh, lagyan mo lang sundalo ang Mindanao, may gulo. Alisin mo sundalo, walang gulo. Ibalik mo sundalo, may gulo. Alisin mo, walang gulo. Sino ang magulo? Tapos ang laban. Kasimple-simple. Tapusin natin to. Sisinyasan ako, tumigil ka na, tapos ang oras mo. Ang kaalaman ay mabuting kasama kung ikaw ay nasa kalungkutan. Sipin mo, pag maging malungkot ka, kaalaman lang pala ang solusyon. Bakit? Nalulungkot ka. Ay,
nalungkot ka. Ay nabasa mo yung hadith. Lahat ng pighati na dumarating sa'yo, kalungkutan, karamdaman, namatayan ka na mahal sa buhay, purification. Oh, nagdasal ka kanina, Ya Allah, patawarin mo ako. Humiling ka, pinatawad ka. Ang kapalit, nagkaroon ka ng kalungkutan. Ay di sabi mo, Ya Allah, salamat, kabayaran na pala ito ng aking hiniling. Ay di na wala ng lungkot mo. Ay ang iba, Ya Allah, patawarin mo ako, nakagawa ko sana. Ang kabayaran, nawalan ka ng isang anak. Sasabihin sa Allah, Ya Allah, ba't yung anak ko? Paano dami namin masama dyan? Wakala ko ba humingi ka ng tulong? Ayun ang kapatid, purification. Oh, nakagat mandila mo. Nung hindi tayo Muslim. Number 3, ABC. Naalala ko ni Cesar. Kung totoo yan, ay di putol ng dila ng presidente, araw-araw minumura siya. Si Fernando po, mga artista, araw-araw sinasabi ang pangalan. Ay ngayon sa Islam, nakagat mandila mo. Subhanallah. Baka yung nabanggit ako kanina ng masama. So, mag-ingat. Oh. Sila mo? O may nasabi ako masama kayo, nakapagmura ako. Kabayaran na nakagat yung dila ko. O yun. Tapos yan. Kaya ang kalaman ay mabuting kasama kung ikaw ay nasa kalungkutan. Ang kalaman ay mabuting kaibigan habang nag-iisa. Masya Allah. Ang kalaman ay patnubay sa oras ng kaginhawaan at kahirapan. Ang kalaman ay sandata laban sa mga kaaway. Sandata laban sa kaaway. Hindi ko sinasabi makipag-away kayo, ha? Halimbawa, si Khalid bin Walid. Si Khalid bin Walid, isang matinding kalaban ng mga Muslim. Nung mag-Muslim, siya ang may utak sa isang napakalaking digmaan na ang kalaban ng Muslim, 64:1. Yung bilang talagang ginamitan ko ng calculator. Ang kalaban ay 64 laban sa isang Muslim. Pero nanalo ang mga Muslim. Imagine niyo yung 64 laban sa isa. Pero bakit nanalo tayo? Ay ngayon lang, may kalaban kang 10, takbo ka na eh. Wala pang patalim yun. Ayun, may mga espada. 64 laban sa isang Muslim. Nanalo tayo. Anong kalaman na ginamit ni Khalid bin Walid? Dinivide ng 3 ang grupo. Isang grupo nakikipagharap sa laban. Isang grupo nagpapahinga. Ang isang grupo, hila-hila yung dahon ng palmira. Ginaganyan nila yung alikabok. Bumusok. Yung nagpapausok, papahinga. Yung nagpahinga, lumalaban. Paikot. Kaya sabi ng kalaban, ano ba naman to? Di napapagod, galing magpahinga. Ano ba naman to? Di naubos. Ang dami pang parating, umuusok. Allahu Akbar, sahab. Hindi sila nanalo sa labanan, kundi ang kalaban ay nagsitakbuhan. Atras! Marami sila! Di nila alam, hila-hila lang yung dahon ng palmera pinapausok ang alikabok. Allahu Akbar, kaalaman! Sandata laban sa mga kaaway. Patuloy natin. Alam niyo ba mga kapatid, ang pag-aaral, ito ay isang, kapag mag-aaral ka, ito ay isang uri ng takot sa Allah. Kapag nag-aaral ka, pinapadama mo sa Allah na may takot ka sa Kanya. Bakit? Mga brother, ha? Ang may takot sa Allah, alam niyo kung sino? Bismillah. Yung sa abot ng makakaya niya, ginagawa niya ang pinag-utos ng Allah, at sa abot ng makakaya niya, nilalayuan niya ang pinapalayuan ng Allah. Yan ang tunay na may takot sa Allah. Hindi yung ginagawa ka nga ng kabutihan, patuloy pa rin sa kasamaan. Hindi yan ang may takot sa Allah. So ang may takot sa Allah, ginagampanan niya sa abot ng kanyang makakaya ang pinag-utos ng Allah, at iniiwasan ang pinapaiwasan ng Allah sa abot ng kanyang makakaya. So ngayon kung mag-aaral ka, Masya Allah, isang uri ng takot. Pangalawa, ang paghahanap o pagtuklas, ito ay isang uri ng pagsamba. Sipin mo, naghahanap ka, tinutuklas mo ang aral ng Islam, isang uri na ng pagsamba, sumasamba ka na sa Allah. Ang pagsasaliksik, ito ay isang uri ng jihad.
pagpupunyagi sa landas ng Allah. Nagsaliksi ka, siyempre. Strive to the way of Allah. So, jihad. Mga brothers sa mga bago, hindi totoo yung meaning ng jihad na holy war. Hindi yan totoo. Christian ang nagbigay niya ng meaning. Patayan na, huli pa. Christian ang nagbigay niya ng holy war. Jihad is pagpupunyagi sa landas ng Allah. Okay. Pagtuturo. Kung magtuturo ka doon sa mga dapat turuan, ito ay katumbas ng sakat. So tingnan mo, para ka nang nagsadaka. Nagturo ka. Ang pagpapaabot o pagpapahayag doon sa mga taong karapat dapat paabutan, ito ay isang gawaing paglapit sa Allah. Allahu Akbar. Walang nasasayang, mga kapatid. Tungkol sa pag-aaral. Ang pag-iisip tungkol sa kalaman ay katumbas ng pag-aayuno. Allahu Akbar. Nag-iisip ka lang tungkol sa kalaman, katumbas na pala nag-aayuno ka. Kung pag-aaralan ang Islam ay katumbas ng pagdarasal sa hating gabi. Masya Allah, katumbas ng tahajjud. Saan pa tayo nito, mga brother? Kaya, sa isang pangyayari, mga kapatid, inulat ni Kathir bin Qais, habang nakaupo sila sa isang masjid, katabi niya si Abu Darda, may lumapit na isang lalaki kay Abu Darda. Sabi ng lalaki kay Abu Darda, of course, al-salam. Sabi sa kanya, Ya Abu Darda, galing pa ako ng Madina. Kasi nasa lugar sila ng Damascus. Galing pa ako ng Madina. Pumunta lang ako dito sa inyong lugar para alamin yung isang hadith na sa aking pagkakaalam, diretso mo itong narinig sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sabi ni Abu Darda dun sa lalaki, sigurado ka bang wala kang hanap buhay sa Damascus? Sabi ng lalaki, wala. Sabi, inulit nun ni Abu Darda, sigurado ka ba na wala kang hanap buhay dito sa Damascus? Sabi ulit ng lalaki, tulad ng sinabi ko, napunta ako dito para alamin. Naglakbay ako patungo rito para alamin isang hadith. Kung dahil sa aking pagkakalam, diretso mo ito narinig sa Rasul. Sabi ni Abu Darda dun sa lalaki, makinig ka sa akin. Narinig ko sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang maglakbay para mag-aral sa Islam, gagawin ng Allah na magaan ang landas niya patungong paraiso. At ang mga pakpak ng anghel ay gagabayan ka. Poprotektahan ka. At ang lahat ng nilikha ng Allah sa pagitan ng langit at lupa, maging ang isda sa karagatan, ay ipinapanalangin ka para sa iyong kapatawaran. Subhanallah. Allahu Akbar. Maglakbay ka para maghanap ng kalaman. Protektado ka ng anghel. Binubuka mga pakpak. Lahat ng nilikha ng Allah sa pagitan ng langit at lupa. Pinapanalangin ka pati mga isda sa karagatan. Ipinagdudua ka na patawarin ka sa iyong makasalanan. Allahu Akbar. Tapos, kapitbahay mo ng Islamic Center, hindi ka makita doon. Tanungin mo makita sa bata, Assalamualaikum, brother. Di ka nag-enroll sa bata. Sa bitik, brother, wala akong pamasahe. 10 lang palang pamasahe. Walang pamasahe. Pero nung tinext ng kanyang katiksmate, wala akong load, bigyan mo ko ngayon, padalang kita ng full picture. Takbo ka agad! Walang pera. Brother, pakiram ng 10. Katiksmate lang, padalhan mo ako ng 10 riyan. Pero pan-taxi, patupuntang bitik, wala akong pang-taxi. Subhanallah. Brother, bakit hindi ka nag-enroll sa bitik? Brother, wala akong day off eh. Ay ngayon,
Bro, nagpaalam lang ako. Uy, nakapagpaalam ka! Allahu Akbar. Mga brothers, buti wala pa naman sumisinyas eh. Pagkatapos natin pag-aralan ng Islam, huwag kakalimutan, isabuhay. Ang ating misyon bilang mga bagong yakap sa Islam, learn, apply, and share. Tandaan niyo yan. Takbir! Learn, apply, and share. Hindi sapat na nag-aral ka. Lalong-lalo nag-aral ka, hindi mo sinabuhay, isa ka sa papakinggan, isa ka sa sasabihan ng brother. Yan may pinag-aralan yan, pero hindi mo makita sa kanyang pinag-aralan niya. Alam mo ang ikakahalin tulad sa'yo? Isa kang kamilyo. Isang kamilyo, kinarga na napakaraming aklat. Hirap na hirap pagbuhat. Ang daming aklat. Pero alam ba ng kamilyo yung mga aklat? Ganon ang mangyayari sa atin. Nag-aral ka, hindi mo sinabuhay. So kung pinag-aralan mo at sinabuhay mo, hindi ka pa rin ligtas, kapatid. Tatanungin ka ng Allah, bakit hindi mo pinarating? Una, kapag ang ating misis ay pinagkalooban na ang sanggol, ang tawag dyan ay akika. Akika. Okay? Pag ang misis mo ay pinagkalooban kayo, mag-asawa ng isang sanggol na lalaki, 2 tupa or 2 kambing. Kung babae, 1 kambing or 1 tupa. Kung may kakayahan, hindi obligado. Ano ang purpose nun? Yun ay pasasalamat sa Allah na kayong mag-asawa ay pinagkalooban ng sanggol. Dahil mga brothers, ang ating mga anak, hindi kayo ang may gawa niyan. Tayo ba man-made o God-made? God-made daw. Kayo, papayag? Man-made o God-made? Taas ang kamay na tayo'y man-made. 1. Yun lang. Yun lang ang matalino. Sino pa? Man-made. God-made. Graduate daw. Ang iba hindi tumaas. Saan kayo ron? Sabi nila, alanganin. Mga alanganin kayo? So tayo ay God-made. Gawa tayo ng Allah. Ano ang patunay? Kung ako ay gawa ng nanay at tatay ko, magtatampo ako sa kanila. Sasabihin ko, Nay, Tay, kayo pala may gawa sa akin. Bakit tinipid niyo ako? Ba't hindi niyo ako ginawang 6-footer? Ba't hindi niyo ako ginawang singgan na lalaki ni Agamulak? So, hindi sila ang may gawa. Palangalawang patunay na hindi nanay at tatay natin may gawa sa atin. May makikita tayong mga tao na bulag, bingot, duling, kuba. May mag-asawa ba nagagawa ng anak, kuba, bingot, duling? Pangatlong proof, may mag-asawa 10 taon nang magkasama, hindi makagawa. Pumunta pa sa Ubando, Bulacan para magsayaw. Wala, brother. Kaya yun, pag pinagkalooban ka ng sanggol, akika. Pasalamat sa Allah na kayo ay pinagkalooban. Maraming tao sa buong mundo, may milyong salapi, kayang gugulin, magkaroon lang ng anak, walang magawang anak. Akika. Pangalawang pagkatay, udhiya. Yun mga hindi naghahads ngayon sa kanilang lugar, nag-aalay sila. Kung tutusin mga kapatid, dapat ngayon tayo, kaya i-review ninyo itong bakit may Hajj. Kayo mismo, mangangako kayo na every year, 1 kambing sa akin, para sa inyong buong pamilya. Bakit? Tayo lahat, ngayon na nag-Hajj, pangatlong pagkatay ng hayop, ito yung tinatawag na hadi. Tayong mga nag-Hajj, tayo may alay, hadi. Sa mga hindi nag-Hajj, udhiya.
Tayo lahat may sacrifice tayo. Ano yung sacrifice na yan? Dapat nauunawaan natin ano ba ang senaryo ng Hajj na ito. Ano ang kasaysayan? Ang Hajj, pat-umra natin at saka itong Hajj, ito ang senaryo ng nangyayari sa mag-aama. Prophet Abraham, anak ng si Ismail, at ang asawa niyang si Hajar. Sino ang kauna-unahang nagsay sa Sapan Marwa? Si Hagar. Balikan natin ng kaunti. Unang asawa ni Abraham si Sarah, matagal na panahon hindi magkaanak. Dahil gusto niya makita ang lahi niya. Dahil sa Muslim si Abraham, nag-asawa siya muli. Paano ko napatunayan na siya ay Muslim? Dahil nag-asawa muli. Dahil kung Christian siya, hindi siya mag-asawa, mag-aampo na lamang siya. So hindi magkaanak ang una niyang asawang si Sarah, gusto niya makita ang lahi niya. Nag-asawa siya muli, naging pangalawa niyang asawa si Hagar. Nagkaanak sila kay Propeta Ismail. Nung si Propeta Ismail ay isililang paiksi natin dahil wala akong oras tupustumin ng lecture. Nung may silang ni Hagar si Propeta Ismail, kinausap ng Allah si Ibrahim, dalahin mo ang mag-ina mo sa parang, saan yun? Sa Makkah. Di sa Makkah. Dalahin mo. Dinala ni Propeta Abraham ang mag-ina niya. Doon mismo sa may Kaaba na yon. Wala. Pagdating doon, nararamdaman ni Hagar, parang balisa si Abraham. Malakas makaramdam ang babae. Sabi ni Hagar kay Propeta Ibrahim, iiwanan mo ba kami dito? Hindi kumibo si Propeta Ibrahim. Pangalawang tanong ni Hagar, iiwanan mo ba kami dito? Walang kabahayan? Hindi pa rin. Walang mga pananim? Hindi pa rin kumibo si Propeta Ibrahim. Pangatlong tanong ni Hagar, ito ba'y utos sa iyo ng Allah? Sumagot si Propeta Ibrahim, oo. Sabi ni Hajar, kung utos sa iyo yan ng Allah, gawin mo. Bago umalis si Propeta Ibrahim, tumayo siya doon sa maliit na lambak at nanalangin siya. Yun ang ginagawa natin doon, nakarating sa Kaaba. Pinanalangin ni Propeta Ibrahim na huwag pababayaan ang dalawa niyang mag-ina at gawing mayaman ang lugar na ito. Dati walang katubig-tubig, disyerto, ni walang ibon dito dahil walang tubig. Ngayon ay isang milyonaryong, isang mayamang bansa. Iniwan niya mag-ina niya. Pagkatapos niyang iwan, umalis si Ibrahim. Naubusan ng tubig, umiiyak si Ismail. Doon sa may Sapan Marwa, daanan niya ng mga naglalakbay, travelers, mga dumadaan dyan, manlalakbay, karaban. Iniwan ni Hagar si Ismail doon sa may baba, sa may Samsam. At nag-aabang si Hagar, nagdadaan para humingi ng tubig. Kaya pito siyang patakbo-takbo. Kaya siyang unang gumawa ng ating say sa Sapan Marwa. Walang dumadaan. Binalikan niya si Ismail, umiiyak. Nauhaw. Nakita niya si Ibrahim na umiiyak. Bata, gumaganyan ang paa, biglang sumirit ang tubig sa paahan ni Ibrahim. Yan yung, ni Ismail, yan yung Zamzam. Zamzam. Napakinggan ko sa isang nag-lecture na kung hindi daw kukontrolin ang tubig na yan, kayang lunurin ang buong mundo. Dating walang katubig-tubig. Kaya kung totoong may holy water, yan ang tunay na holy water. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, yan yung Zamzam, yan ang inumin at the same time, pagkain. Parang katulad ng gatas. Sa sanggol, iniinom ang gatas at the same time, pagkain. At kung alamin ang kasaysayan yan, napakaraming Muslim ang may mga karamdaman na gumaling dahil dyan sa Zamzam. Pero mga brother, sa pahintulot ng Allah. Kaya ito, makakabalik pa tayo, inshallah, tatawap tayo doon sa Hajj. Ako mismo mga brother, 1994, yumakap ako sa Islam, itong balbas ko ito, wala ito. Ito, ang balbas ko natin nakakakilala sa akin, bagong imbas ako noon,
nung malaman kong pinapahaba, mayroon akong balbas, pinagtatawanan. Pipito, balik pa ang dalawa. Ang lalayo. Sinabihan niya ako ng Lebanese, dahil ang kumpanya ko nung Saudi Oger. Mahahaba, malalayo. Sabi sa akin, tingnan mo sarili mo. Ang pangit tingnan, ba't di mo alisin yan? Sabi ko, pag may makita na akong hadith na pwedeng alisin, alisin ko to. Unang umrah ko, Ramadan. Hindi pa, dati samsam yan nakakapunta pa sa ilalim niya noon. Kita namin yung malaking tubo. Nagwudo ako doon, mga kapatid. Pag-wudo ko, sabi ko, Ya Allah, sa pamamagitan ng tubig na ito, dagdagan mo naman ang aking balbas. Nagwudo ako. Masya Allah bro, hanggang dito, pagpatak ng tubig, kaya marami. Nagsarado. Masya Allah, wala ito dati. Ngayon naman ang gusto ko, dito magsarado. Ang una nagsarado, paikot, ayaw ko kasi parang may katulad. Gusto ko pa ganyan. Masya Allah bro, katotohanan yan. Maraming brother, mga nauna pa. Pero ako nagsabi sa inyo, ngayon, Masya Allah, sa kahilingan sa Allah, samsam. Yan ang katotohanan. Okay. Paiksi natin ang kwento. Nung magbibinata na si Ismail, dumating uli si Propeta Ibrahim. Hindi, balikan natin konti. May sumirit na tubig. Ang mga ibon, magaling yan pag may tubig, alam na. May mga dumadaan, nakita ba't may ibon? Pinuntahan, may tubig. Hanggang sa ang iba naninirahan na dyan paunti-unti. Hanggang sa dumami. At nakapag-asawa na si Ismail. Wag mo na yon. Nung bumalik si Ibrahim, masyado kasi, natatakot ako makagawin na akin ng microphone eh. Okay. Pagbalik ni Ibrahim, sisipin nyo, gusto niya magkaanak. Nagkaanak, pinatapon dyan, pinadala, pinaiwan. Nung malaki na naman, pagbalik ni Ibrahim, sa panaginip ni Ibrahim, ni Propeta Ibrahim, na siya ay sacrifice. I-sacrifice si Ismail. Isipin nyo, nung sinabi niya kay Ismail, anak, nakita ko sa aking panaginip, na ikaw ay iaalay sa kanya. Ano ang sabi ni Ismail? Ama, kung yan ay utos sa'yo ng Allah, gawin mo at ako'y magiging matiisin. Subhanallah, ganun kasimple mga kapatid. Sa atin ngayon ang panaginip, di ba turo sa atin, pag masama, galing sa syaitan. Pag mabuti, galing sa Allah. Pero ang pinagmumula ng panaginip, tatlo. Pag masama, galing sa syaitan. Pag maganda, galing sa Allah. At saka yung kung ano yung iyong pinagkaabalahan. Maaari mo pa panaginipan yan. Ngayon, paano natin malaman kung ang panaginip mo ay mabuti o masama? Kasi may isang babae na nanaginip. Nandun daw siya sa halaman ng hardin, iba't ibang bulaklak. Pagka umaga, takbo-takbo siya doon. Ang mga dumadaan, pinipitasan niya ng bulaklak, binibigyan niya. Ang ganda ng panaginip, di ba? Pumunta siya sa imam. Sa atin sa Islam, ang mga imam, mga maalam sa Islam, kayang i-interpret ang panalangin, ay ang panaginip. Sabi ng babae sa imam, ganito imam ang aking panaginip. Nandun ako sa maraming halamanan. Ang mga dumadaan, pinipitasan ko, binibigyan ko ng bulaklak, natutuwa sila. Sabi ng imam sa babae, tigilan mo na ang inyong panlilibak. Sabi ng imam, alam mo ba yung mga bulaklak, na iba't ibang bulaklak sa inyong halamanan? Yun ang mga mabuti mong gawa. Yung mga dumadaan, yun ang iyong nililibak. Binibigay mo lang ang mga mabuti mong gawa. So paano natin malaman ang panaginipan? Kung tayo magbigay ng ganda ng panaginip. At ngayon kung managinip ka, ang anak mo, dilitan mo sa Allah. Sabihin mo anak mo, anak, na panaginipan ko, igilitan kita. Sabi ka anak mo, ama, masamang panaginip niya, sa demonyo yan. Pero Brad, sa mga propeta yon. Kasi ang revelation sa mga propeta, sa pamamagitan ng panaginip, Angel Jibril, o diretsyong kinakausap. Sa atin, hindi sa atin gagawin yan. Syaitan yon. Hindi gagawin yan. Hindi tayo propeta. Ngayon, gagawin na nila. Habang dadalhin ni Propeta Ibrahim si Ismail para gilitan,
nagpakita si Shaitan. Yun yung pupunta natin, babatuhin natin. Jamarat yung unang bato. Nagpakita sa yung tao si Shaitan. Sabi kay Ibrahim, anak mo. Ngayon ka lang may anak, gigilitan mo. Huwag mong gawin. Binato yan ni Propeta Ibrahim. Kaya tayo nagbabato. Alam ang kwento na ng mga ibang lahi, mga Bangladesh, Sri Lanka. Kaya pag nagbabato sila, galit na galit. Satan, Satan. Wala naman Satan doon, kapatid. Ginugunita lang natin. Kaya huwag kayong manggigil. Ang iba naman, ang model daw niya kasi ayaw magpasildo. Pinabato. Satan. Hindi ganon. Isinasariwa lang natin. Paiksi natin ang kwento nung dumating na sa kakatayan. May lugar dito na katayan. Oo. Unang hats ko, kami mismo nagilip. Ng tupa. Na aming sacrifice. Makikita nyo totoo yung kasabihan na ang tupa ay maamong tupa. Nakita nyo nakabitin, binabalatan. May kanal, doon ginigilitan. Bumabahan dugo. Kanyang kulungan. Pag hinila mo ang isa, sunuran yan. Alam nila, nagigilitan sila. Nandun ang pagsuko sa Allah. Kaya mga brother, pasalamat tayo na nilikha tayo para nilikha din ang tupa para pagkain natin. Hindi yun nilikha tayo pagkain tayo ng tupa. Yan ang isang natin ipasalamat. Nung magigilitan niya na si Ismail, may 3 kahilingan si Ismail kay Propeta Ibrahim. Sabi ni Propeta Ismail, Ama, gawin mong matalas ang kutsilyo na igigilit mo sa aking liig. Kasi napakahirap ng isang yugto na kung saan hihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Mga kapatid, kahit sinong mananampalataya, mapait, mahapdi ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ang Propeta Muhammad SAW, nung malapit mang mamatay, madalas niyang isawsaw ang 2 niyang kamay sa isang galon at sabtubig at binupula siya sa mukha. Dahil masakit. Ang kagandahan lang sa ating mga mananampalataya, yun na ang huling hapdi at pait na maranasan natin. Ngunit sa mga hindi Muslim, yun pa lang ang simula ng hapdi at pait sa kanila. Kaya nakiusap si Ismail, Ama, gawin mong matalas ang kutsilyo na igigilit mo sa akin. Pangalawa, Ama, igapos mo ang 2 kong kamay at paa para hindi ako makapagpumiglas. Pangatlo, hinubad niya ang damit niya. Ang pangatlo, sabi niya, Ama, iwasan mo na matilamsikan ka ng dugo ko. Nung tinanong ko sa isang scholar, para hindi daw mabawasan ang reward. Pang-apat, hinubad ni Ismail ang damit niya. Ama, ibigay mo ito sa ina. Sa nanay niya. Pati parating mo sa kanya ang aking salam. Sa kabila na makabagbag damdamin na iniwan Ismail sa tatay niya, hindi pa rin napigil na ikatayin ni Ibrahim ang anak niya. Matalas ng kutsilyo, ginapos niya ang kamay niya at ng anak niya at paa. Kinuhan damit. Nung gigilitan ni Ibrahim, si Ismail, bilang ama, hindi niya magawang magtingnan. Nagigilitan niya ang anak niya. Kaya pinaling niya sa likod ang kanyang mukha. Ayon sa mga hadith na nakatala, ginigilit niya, bumabaliktad ang kutsilyo. Pinipilit niya para matupad ang kagustuhan ng Allah, hindi natatablan hanggang sa may nagsalita sa likod na isang tao. Ibrahim, paglingon niya, si Angel Jibril, saan yung tao? Ibrahim, pumasa ka sa pagsubok ng Allah. Sa halip ng anak mo ang gilitan. May hawak-hawak si Angel Jibril na isang tupa. Ito na ang iyong gilitan. Mga brothers, nakita ninyo sa pagiging masunurin ng mag-ama, pinalitan ng Allah ng tupa. Kung ang 2 mag-ama ay hindi maging masunurin, baka ngayon ang panganay natin anak ay ginigilitan natin taon-taon. Allahu Akbar. Sa pagsunod ng mag-ama,
nakaligtas si Ismail, tupa ng ginigilitan. Kaya yan ang ating hadi. Sa mga hindi nag-hajj, udhiya. Sa biyaya ng Allah, kahit matanda ng unang asawa ni Propeta Abraham or Ibrahim na si Sarah, pinagkalubang pa rin sila ng anak at naging anak ay si Propeta Isaac. Si Propeta Isaac ay nag-asawa at nagsalin-salin lahi. Kaya doon lumabas si Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ. Sa lahi ni Ismael, doon lumabas si Ketura, Midian, Nibayot, Muhammad. Kaya si Muhammad at si Jesus Christ, magpinsan malayo. Muhammad from Ismael, Jesus Christ from Isaac. Na Isaac at si Ismael, isa ang tatay, magkaiba lang ng nanay. Masyaallah mga kapatid, itong ating ginagawa, ganyan yan. Yan ang buong senaryo. Sinurtcut ko lang, dahil hindi ito lecture. Nakialam lang ako, huwag kayong maingay. Hayaan nyo lang ako lang maingay. So, alhamdulillah, sa hadi, divide into 3. Mga brother, pagtapos na natin ng Hajj, kung kayo'y may kakayahan every year, gawin ninyo sa isang pamilya, maghandog kayo ng isang tupa o isang kambing sa atin. Mabigat ba sa mga probinsya, mura ang kambing? 2,000 lang, may isang kambing ka na. Sa parting Cavite na mahal, napakamahal, 3.5. 3.5 is nothing. Na ito ay ang laki pala ng reward. Birang paggunita. Kung tayo nga nung mga Christian tayo, Mayo pa lang ang piyesta. Ilang buwan pa lang, bumibili tayo ng 2 biik para pagdating ng piyesta, malaking baboy na. Di pa kasama doon ang Pasko, ang New Year. Di pa kasama doon ang mahal na araw. Tayo 2 lang, Eid al-Fitr at Eid al-Adha na celebration. Parang tayo natatakot magastos. Isang tupa, pag mag-alay ka ng isang tupa, kung gusto mo mas malaking reward, pag-uwin sa Pilipinas, malapit kayo sa Iskag, dali nyo isang kambing. Yan. Kakatayin nyo, sabi mo kunin ko ninyo yung bahagi, dahil yan ay hati sa 3. Ibibigay sa mamahirap, ibigay sa kapitbahay, at ang isang parte kainin nyo. Allahu Akbar. Kaya, sa Asais, yan magkakatay, yun ay Idul Adha natin. Inshallah, makatikim na tayo ng karop. Mapapalitan na yung ulam natin nakaraan na. Anong ulam natin, Group 5? Hindi, may magandang tawag doon. Kare-kare. Nawala lang yung karne. Bago nga natira. Pagandahin nyo naman. Mas magaling yun. Kanin ang kinain, ulam, kanin pa rin. Pero mga brother, balikan ko lang kahapon, sa totoo lang. Kung maalaala nyo yung paksa ko na una paghanap ng kalaman, kapag kayo'y may kalaman, walang epekto yung kahapon nangyari. Bakit? Walang may gusto nun, maliban sa Allah. Yun ay kapalaran. Takbir! Kahit ilang shekno pa ang gumawa ng paraan, kahit sino pa, bumili ng gas, o ano, pag tinakda ng Allah, na maghahapunan tayo ng 6:00 ng gabi, wala tayong magawa. Mga brother, bakit nandito tayo ngayon sa Mina? Bakit kayo nag-Hajj? Bakit kayo nandito? Ang daming gusto mag-Hajj, hindi natuloy. Ang iba dyan ayaw, pero natuloy. Bakit? Nandito ang budget nyo. Nandito ang budget nyo. Pero kung ang budget natin na sa Pilipinas, kahit nagbenta kayo ng kalabaw, nagsanla ng lupa, pang placement pay, mapipiki kayo sa agency dahil nandun ang budget natin sa Pilipinas. Ganun kasimple. Ang iba natataranta, naku, di pa nasweldo, wala nang kakainin ng pamilya ko. Sandali. Sino nagpapakain sa ating pamilya? Tayo o ang Allah? Alam naman pala natin eh. Pati naaway mo ng amo pagpasweldo. Tingnan nyo yung dua pagkatapos kumain. Anong dua pagkatapos kumain? Tagalog. Ya Allah, salamat sa iyo na nagpakain sa amin. Oh, akala ko ba tayo nagpapakain ng pamilya natin? Hindi tayo nagpapakain. Ang Allah. Ako, kami ng misis ko,
Pinagkalooban kami ng ala ng 7 pa lang na anak sa Pilipinas. 7 pa lang. Plus misis ko, ako lang ang may hanap buhay. Akala nyo ako nagpapakain? Hindi. Ipalagay natin, mamatay na ako ngayon, di ako makabalik sa riyan. Ibig sabihin pala, kung ako nagpapakain sa kanila, di na sila kakain? Kakain pa rin sila, hindi? Oh, hindi ako nagpapakain. Mga brother, bago tayo lumabas sa sinupunan ng ating nanay, may budget na tayo. May budget na tayo. Ngayon, nanghalian na tayo, hindi ba? Ang kakainin ko mamayang tanghali, walang pwedeng kumain sa inyo, akin yun. Kung ang ilalatag dyan ay manok, di ko alam kung saan initlog yan na pugad. Di ko alam kung saan binili yan. Pero kung ang aking makakain doon ay isang pitso, akin yun. Yan yun ang budget ko. Mga brothers, relax lang. Relax. Mikael, taas ang kamay. Taluloy. Mga brother, paglabas natin sinupupunan, nandun na. Pampalakas loob. Hindi tayo mamamatay hanggang wala ang 4. Tandaan nyo yan. Una, wala na tayong budget. Hindi mo pwedeng kunin ang budget ng brother. Kanya yun. Pangalawa, cause of death. Pangatlo, place of death. Panghuli, time of death. Pambihira. Pag hindi yan nangyari sa'yo, hindi ka pa pwedeng pumanaw sa mundo. Tandang-tanda ko, ini-interview si Noynoy Aquino, di pa siya presidente. Sabi niya, si Mama, 3 days na, hindi nakakain. Eh, wala na budget eh. Nasaan na siya? Nasa Makati na. Ano ang sakit niya? Colon cancer. Anong inapay natin? Oras. Nung dumating, tapos ang laban. Kaya tayo mga brother, inshallah, hilingin natin sa Allah na may budget pa tayo. At hilingin natin na wala pang dahilan ang ating pagpanaw. Pangatlo, sana hindi pa nagagawa ang lugar para mamatay tayo. Pang-apat, inshallah, ipaliban muna. May mga dumating na sa likod ko. May dumating na ba? Ha? Dumating na ba si Yusuf? Sinungaling kayo. Maging makatotohanan kayo. Okay, brother. Alhamdulillah. So, relax lang kayo. Relax. Ano man ang mangyari habang nandito tayo sa pagpiperform ng Hajj, yan ay nakasulat. Kapag hindi sinulat ng Allah, hindi mangyayari. Kaya wala kayong sisihin na namumuno sa Hajj. Group leader nyo, bus leader nyo, wala kayong sisihin. Bakit? Ang Allah. Sino ang pumapatay sa tao? Sabi na iba tao daw. No! Ang Allah, ang Al-Hay, laging buhay. Siya ang Al-Muhyi, siya ang nagbibigay ng buhay. Siya na rin ang Al-Mumit, siya rin ang kumukuha ng buhay. Kung alam natin yan, nasa puso natin yan, may sasabi sa'yo, Brad, may 4 dyan, no? Puro naka 45, papatayin ka daw. Ni wala ka man lang kagulat-gulat, bakit? Ang Allah ang kukuha lamang ng buhay. Pag may isa sa inyong lalapit sa akin, brother, no, matagal na kita hinahanap. Papatayin kita. Sasabihin ko sa kanya, kung nalaman ko lang na may kakayahang kapatayin ako, ikaw na sana ang sinamba ko. Ang Allah, ang Al-Mumit, siya lang kukuha ng buhay. So maraming salamat. Nahihiya din ako siyempre sa likod. Sasabihin ko uli, isang habilin, mga brother, pag nakikinig kayo na naglilityo dito, tiyakinin nyo na ang intensyon nyo para makamtan ang ikalulugod ng Allah at magkaroon ng kalaman sa Islam. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan, makikinig sa mga lecturer para maaliw, malibang, mali. Para magkaroon ng kalaman. So ulitin ko uli, many talk, many mistake. Less talk, less mistake. No talk,
no mistake. Assalamualaikum.